Yo, what's up mga kapulido? Yan, mag-open na kami at 1 p.m. Medyo na late po kagabi. So, schedule natin, ito. Kung naalala yung vlog natin noon na ang daming umakot ng views na umiyak yung may-ari kasi napakamahal ng ginaso, isang buwan lang inabot. So, yung cyan blue na salty. So, nagmiwan siya kaha. Yung karga natin is ito pa rin. Buksan natin kung anong lagay mga kapulido. So, absent ang lahat. At sinama ko lang yung panganay ko. Kaming dalawa na lang. Bubuo na itong karga niya. So magiging karga niya ngayon ay 2B open. 66 plus 6 2 bulb. Ayan. Dahil pantenga. Awit. Absent ang lahat. So kami lang. Yo, kamot ulo. 2B open. Mag-isa. Talong kami ni Briggs. Damakmak na piyesa. Yan, so pinapabaklas ko na kay Brace. Hindi ko na sure kung kakayanin ng isang araw to. Dahil napakarami pala nang ipapalagay. Oh, mali pa biniling spark plug. Pang stockhead. Digital pass. Strat bar pass. Pass kayo. Makakina muna tayo. Alright. Oil cooler, next time na. At breakin mo lang, di kakayanin. I'm so sorry my friend. Oh, wala man naman to. Ay, ito pala. Yun lang, walang susi, nawawala ang may-ari. Yan, let's go. Paklas na. Alright, ayan si Sir ulit. Hindi na siya estudyante ngayon kasi noon estudyante siya about mahigit isang taon. Mahigit isang taon na ba? Karga mahigit isang taon na. Yung kinarga natin na 59 stock. So, ayan na siya ngayon. Hindi na siya estudyante ngayon. Empleyado na siya. So, nakayupon siya ng napakaraming piyesa. Sana all may panggastos. So, baklasan na lang. Ayan. Huwag na yan, Vix. Ito lang, oh. Yan, oh. 8 ko ako. So, carb, tanggal na lahat. As in, lahat. Matitira lang dito. Shell. Sigunyal. Kasi pin siya. Update lang habang binaklas ni Brix yung panggilid. Yan, natanggal na niya. Dumating na si Jimboy, yung bago nating helper. Galing Caloocan. Dati siyang nagmamachinist doon. So, habang binabaklas ni Brix yung panggilid, nailagay ko na yun. Mga request ni sir na ipapakabit. So, throttle cable, tsaka bagong throttle, brake cable, nahugot ko na lang. So, dumating yung kasama natin isa. Pasok naman daw siya ngayon, first day. Ayos. Update. So, naibaba na. Yung digital dahil dumating si Jimboy S, na ilagay ko na rin. Na wiring na. Sa digital kasi may wina-wiring pa dyan na hindi siya plug and play. Baliktad yung signal light. Gas gauge di gagana. Gearbox bago rin kasi hindi umandar yung sira yung dati niya. So para sa positive tsaka pulsar RPM. Oh. Hindi pa. 14. So pinagtutulungan na lang ako din yung 14 bricks na barrel. At ako naman mag-headworks na ako. Port light and bulb. Babangga, susuntukan kasi yung bulbs kapag hindi tayo nag-lighten, bawas ng konti. Sasalubok sila sa GenX 7.6. Head niya, ayan. Black na pala ito. 66. Thank you so much po. 66 na blank piston to forge. May oil pump siya. Meets mic. Clutch. Clutch na comment. Bell, genuine belt. Umurahing tappet cover. Timing gear na viewin. Murang pyesa na tensioner. Racing onggoy na starter. JBT na manifold. HIRC na pulley. Carburetor na sakit tuloy titono. Sama mo pa nito para may air cleaner.
Ignition coil na bonus 1M. Alright, langis. Yung strut bar, negative mo na yan. Baka yung oil cooler may ilagay natin dahil pumasok si Jimboy. So, headworks, head profile, piston profile. Depende sa kompresyon. Signal, works. Right, update, nabuksan na. Alright, wala pang issue, sir. Di na siya iyak tulad dati. Pwede pang ibenta. Malinis. Walang sabog. Ayos, di ba? So, dito lang ng dati na wasak pagbukas namin. Halos mangyak-ngyak. So, ang naging issue lang na is ito ay hindi na pinaltan ng dahil nagtitipid ng panahon. Hindi na pinaltan ng o-ring. So, gasket maker. So, after a year, ayan, minor tagas. So, overall, okay naman. Yes, diba? So, kailangan natin ng internal ng head na. Tapos, biyak na. Na-stress na. Si Briggs, gutom na naman. I-update tayo mga kapalido. So, biyak na. Balik mo nga. Headworks naman ako. Nagpo-port ako habang nililinis nila. So, yan. So, sa porting, yan. May do-donate na naman tayong puting buhangin sa ating kalikasan. So, yan sa port. Yan. Nantar. So, yung all the way na mga parts niya, pati yung dati niyang cam, yung noon is naging 1.0 na lang lip. So, yung ngayon, buong-buo pa rin. So, iniwan na namin kasi hindi na namin gagamitin tong buong to. So, wala pang kayod. Genrix 6.9. Alright. Pwede pa. So, yan. Compared sa dati na 2 months lang, wasak na lahat. So, first time, biyak. Makinis pa yung signal niya. May konting tagas siya sa ilalim, So, saan galing to? Hindi pa to na overall, Hindi pa, no? So, parang medyo basa siya dito. Pero depende, kung tumatagas naman yung drain plug, pwede rin drain plug. Ayan, So, yun, timing chain, no needed. Tapon doon sa kanto. Chain guide, palet. Stock pa to. Habang tayo para sa oil cooler, papalagay siya. So, yun. Yung sa headworks naman. Yun sa, carb manifold mo, 30? 2830. So, dito, hindi ko na kailangan i-port kasi 30 na to. 30 din naman yung kanyang carb. Alright. Dito, sa part naman na to is, lang siya. 26, 27. So, nag-port match ako sa aking intake port. Ayan. So, ako rin, hindi ko rin ugali ang mag-delete ng valve guide. So, ayan. Wide open na yan. Ang tirada lang sa valve guide is yung mga gilid para sa akin. So, yung iba naman, hindi naman natin kailangan pakialaman yung kanya-kanyang diskarte. Kung delete. So, ayan. So, exhaust, wide open din. Sisimula pa lang ako gamit ang aking barena. Mamaya, ipormahan lang natin. Tapos, polish. Next, ano ba? So, matching lang. Kung makikita nyo dito, wide open. Tinanggal ko lang yung umbok dito. May umbok kasi yung MTRD dito. Tinanggal ko yun. Sa exhaust, kulang pa yan. Yan, may direction tayong puting buhangin mamaya. Okay. I-update tayo mga pulido. Bali, may pang-press kasi ako na DIY. Ginawa ko lang. Handmade ko lang talaga yan. Kasi mga gamit ko na pambiyak ng siganyalis. Handmade ko lang din naman. Portings pa rin ako. Naglilinis na lang ako mga obstruction. Medyo pinapakintab na. So, nabiyak ko na yung siganyal. Ayan. Importante linisin yan. Bulsa. Puro dumi yan. Tayo ng siganyal. Okay. Magmimiling na ako.
Mamaya, sa first day ng kasama natin. Tuturo ko rin. So, miling tayo dito. Papasok natin yung 66 bore na thank you so much po. Meron tayong gamit din. DIY din ginawa lang. Sana all may chocolate sa brakes. Sana ba yung pamiling? Pambore out, counter bore. Tayong trabaho. Grabe. Kusog ito. Hindi ko makita yung pangmiling natin. Ayun. Yan. Ta. Yan sabi nung iba, kabobohan daw to. Ha. Di nila alam yung idol nila. Ako, binuo ko sa sarili ko. Siya nagpagawa lang. Napakarami na namiling na ito. DIY lang yan. Sariling gawa. Sariling bangko. Sir, mali itong spark plug mo na. Pang stockhead to. Palit. Kasya siya, pero maikli. Yan. Mano-mano miling tayo mga kapatid. Sa unang pasada ko pa lang yan. Tapos, nag-ready na rin tayo ng oil cooler fitting. Ihabol na natin kasi baka sakaling kayanin. Tapos fitting sa may head. Banjo bolt. Sa head niya, MTRT to. May nakita ako nag-post na daw pa kasya dyan. M5, M6 kasi ang standard yan. So, ito naman, nilakayan ko siya as M10. It works. Yan. Okay, exhaust. Right. Tuloy lang. Yung banjo bolt mo. Para sa fittings ng head. So, ito yun. Yan siya yan. Okay. Yung oil cooler niyan, pasok din sa may footboard sa ilalim. Okay. Pasok na boy. So, ayan, gamit lang ang ating DIY. So, linis time. Tapos, yung crank, line ko pa. Yan o. O, diba? Milling. Yeah. Nagpamerienda sister, napakabait talaga na siya. Napakayaman. Sana all, labak nang. Yung sa update, nagamit tayo light and pin, 2.5 lang ito. Mabusan 3 dapat. Yung kagandahan, may dalawa siyang butas. Daanan ang langis. Tapos, stock pin bearing genuine. Tapos forged rod na 2.5 din. Gawin na natin yan. I-update tayo mga kapulito. Nailagay ko na yung crank. 96. Tapos pin 2.5. So plus 5 siya. 215cc. Gasket. Katuyo na rin yan kanina pa. Tapos so magiging palaman natin yan around kung magdetect tayo ng 1. Pero depende pala, blank piston pala yan. Naglalaro 5, 6 ganun. So yan, salpa ko na lang. Update tayo mga kapulito. Nailagay na yung nakatayo na rin. Starter. Dito wala akong isahang palaman, so provide ako tatlong 2mm. So, inano ko ito, mano-mano port para kumasya kasi hindi kasya yan. Ang guide ko dito is itong gasket. Tapos guguhitan ko lang naman ng ball pen. Chain guide, nagpalit na kami ng bago kasi ito na yung dati niya. Yan, iniwalay niya. So, yun yung mga piyesang napalitan.
Yan yung kinalas niya yung head niya tsaka block. May-ari. High nuts kailangan natin. Tapos stud na 215mm. Mas mahabang stud. So, yun. Pwede pang ibenta na. Halang issue. Pwede ba? So, kasado na rin yung ating head. Nakalagay na. Genix 7.6. Flash time. So, medyo gawal na kami sa oras. Hindi naman magandang mag-overtime pa kami kasi holiday. So, nailagay na rin. Nangyari? Andali. Huwag mong tanggalin. Okay na yan. So, yun. May puli kang bago, no? Oo, sir. Ano to? Bago tong puli mo, Ay, stock pick, no? Ano lang yan? Stock na aftermarket. Oo. Walang sagad, Sayang ang tulin. Ito, meron po na yan. Yan, meron tulin. Pero kakalkalin pa natin yan para mas sumagad yung belt sa taas. Ay, stock gearing pa to. Baka kasi gawal sa oras. Next time na yung gearing. Follow up na lang. Right, update tayo mga kapatid. Bali, ayan. Ano lang. Tawag dito. So, doon lang tayo sa tamang compression kasi ang chamber volume ng 2631.5 is 15cc. So, kung halimbawa naka 0-0, kunwari lang halimbawa, naka 0-0 ka, flat piston lang, walang packet. Kung kukunin mo lang yung compression nun, 15cc lilita, 15 static compression ratio. So, napakataas ng mga kapulido. So, hindi siya pwede. So, ang gagawin ko dito, ang target ko kasi lagi sa mga set is 12 static compression ratio sa dynamic around 9.5 to 10.5 sa mga settings ko. So, ang importante kasi dun is yung dynamic compression ratio. So, ayan, true top dead center, tips lang. Ang nakuha ko naman sa true top dead center is yung standard pa rin, yung letter I. Paano nangyayari yan? Pagka letter I ang nakuha mo pa rin, kapareho sa stock, ibig sabihin yung pagkakalagay ng pin is sentrong-sentro. So, ayan. So, nakuha natin is stock. Ano pa? Tanong kayo? Hindi, joke lang. So, ayan, tatabas na lang akong piston. Tapos isasalang natin din sa torno. Guguhitan ko lang nandito para makuha ko yung magiging deck height nya. So stock timing mo lang. Tapos markahan mo lang dyan. Markahan mo sa likod. Rekta yan walang gasket. So mangyari 66mm kasi to. Hindi na ako gagamit ng mga gasket, papel at head gasket. Pero depende sa kompresyon. Halimbawa, sumobra tayo sa kompresyon, gagamit ako ng head gasket or base gasket. Pero mas prefer ko kasi yung tutok lahat. Pagka kasi tutok lahat, walang papel, hindi nagbabago yung higpit ng nut. Kasi minsan, halimbawa, MTRT, papel, makapal. Ngayon, pag tawagal, uminit, nakokompress, nagbabago yung higpit, nagkakaroon ng knocking kasi dumidikit. So, yun. Para fix lang. Alright. Kanalan muna natin. Oil passage sa sleeve. Okay. Man warrior yan. Sariling gawa. Update mga kapulido, right na busy. It's about 11:35 PM. Outi na kami. So tips lang ako sa timing. Paano mo, may vlog na tayo dito pero ang ituturo ko lang is paano mo malalaman kung kailangan mong i-advance o i-delay. So ganito kasi yan. Videoin mo nga. So ganito kasi yan.
mag-exhaust opening ka muna. So yan, 0, 0. 0 ito. Ayan, naka 0 yan ha. Lapit mo. So, up to 1. Pag nag-1 niya, ay nag-0 ulit. So, okay. Balik ka dito. Ang degree mo is 40, 40. 40 yan. Tapos, kunin natin sa intake opening. Paatras naman, counterclockwise, ay clockwise. Pag napasera mo, yan, 70. So, napakalayo nun. Paano mo na malalaman kung anong kailangan mong adjustment sa timing gear niyan? So, tulad ng delay. 40 yung exhaust opening. Intake closing is 70. So, ang kailangan mo nun is i-add. Ibig sabihin, delay siya nun eh. Kailangan mong ikot pa abante yung timing gear. Pakita ko sa inyo. Kasi pag inikot mo pa atras, lalong lalayo yung timing. So, ang ituturo ko lang is paano mo mapalapit. So, pagka mas mababa yung exhaust, mataas yung intake, delay timing siya nun. So, ayan, in advance ko. Tapos kunin ulit natin. So, pagka-delay, ang ikot mo noon is pa-abante. So, kunin natin, exhaust opening. Yan. Yun, 52. 52 na siya. Tapos intake closing. Intake closing, 59. So, 59, lumapit tayo. 52, 59. So, ibig sabihin, kulang pa sa advance. Delay pa siya. So, dagdag pa tayo niyan. Paabanting ikot. Yung iba kasi naguguluhan. Paano ko yan? O, igaganyan, o, igaganyan. So, kapag ka ito, nakatodo siya ganon, advance. Pero, depende yan sa timing ng cam. Yun. 54.5. Intake closing. Pak. 56. So, kung gusto mo 0-0, 0-0 ko lang yun sa akin. So, 1 degree na lang. Magtatagpo sila, 55-55. Ano kanina? 54.5. Tapos ngayon, 56. So, tatagpo yan sa 55. Pero hindi pare-pareho ang cam ha. Hindi lahat ganun. So, ayan. So, yung mga natatanong paano mo makuha yung sentro ng cam using degree wheel or paano gumamit ng degree wheel, ay meron tayong video dyan. Hanapin nyo lang sa YouTube channel natin. Yun, sa pole, sentrong-sentro, 55. So, intake opening, ay intake closing. Yun o, saktong-sakto, 55 din. So, 0-0 na yan. Gitnang-gitna ang cam mo yan. So, para makuha mo yung dynamic compression ratio, nasa intake valve closing yun. Yun kasi yung nakapokus kami doon sa dynamic compression ratio. Pero syempre, sa static, yan. So, patapos na kami. Check ko lang kung walang tukod yung valvula. Tapos pasigawin na natin para makauwi na tayo. Kaso parang alanganin na, alas 12 na. I-update tayo mga kapulito. So, lalagyan na ng langis. Ang problema, carb din. Tulad pala siya nung binlog natin nung isang araw. Ganyan kasi yan eh. Kinopya-kopya lang. Lalagyan lang ng tatak. So, ito, ano rin siya. Ganon din siya. Tulad din siya nung isa. 30 siya dito, pero sa inner is 28 lang. Lagyan na ng dugo. Ayan, dala lahat ng customer ang kanyang pyesa. Kasi lagyan natin ng microphone cover. So, para pwedeng kumanta, akin ka na lang. Boses bakla. So, dito sa JVT, kasi re-recta natin yung kanyang gas. Mayroon pwedeng pantakip dyan, yung battery bolt. So, itong bypass oil,
Hindi naman siya totally bypass para sa oil cooler. Yan, ganyan siya. Tipirin ko na lang yung hose niya pero mukhang abot naman siguro. Sintonado, 900 ml para sa kanyang oil cooler at saka engine oil. Start na natin, pasigurin na natin yan. May nairam na tayong pipe yan. Kahit Antan Works. Hindi. Baka meron kang bolt, pero dyan. Extra battery bolt. Wala kami. Sukatan ka dyan. Sige ba, kulang pa yan. Tira ka lang ng konti. Abot-abot pa naman, 12:25. Pagbakasyon pa bukas. Baka na tayo para sa bypass. Nga pala itong breather. Naglaki kami ng butas. Pero mas okay yung mas malaki sana ng butas. Bili ka na lang, yung dalawa akong butas ng breather. Para na ilalabas niya. So start na natin, padurahin lang natin. Okay, yung breather po ba? Starter, Bedix, masahin din ay dulas. Yan. No bad. Yan ako. Yan ang na first start. Hindi tayo sa battery niya. Medyo loose ko sa 100%. Gas. Starter, parang medyo malaki yung gear niya. Yan lang. Wait lang. Pause mo muna. Ay, ako din takot mo. Pagod na lang. So, medyo rin siya kaya sa mga unang start kadalasan high ref. Medyo nililid. Kasi sa unang start hindi palapat. Tapos Bendix niya stock pa to. Go. Habang lang tayo dura. Gugulat yung mayari. Ba't may video ayaw manda? Charge ko na yung battery. Pause ulit. Charge na yung battery. Ayun na yung battery. Sabah. Okay, try natin. Nag-charge ulit kami. Tapos yan, konting toner, pulit spark plug. Okay. Ayos. Tahimik.
Di mo inigpitan yung puli? Siya may sala. So alright, Anli na yun. Di mo na inigpitan ako, kaluwag. Impact daw niya. So yun. Ayos na. Isasalaw na natin. Gagawa pa ako ng kable. Yung kable niya, tsaka yung oil cooler, ipamount pa namin dito. Ito muna. Ano na lang is yung ano, oil cooler. Ito natin dito sa woodboard. Tapos, rekta ng gasolina. Dito. Ito kailangan. Rekta ng gasolina. Tapos, total cable. Kailangan natin lagyan ng ano, stopper. Lagyan na ako ng cable yung total cable. Alright. Pupuan mo lang yung matulog. Yun, may nipple si Sir. Ay, hindi naman pwede to. Sige, yung maliit. Ito. Itong maliit, sinangin na lang natin. May tricycle lang. Loko. Araw-araw na lang kada dadaan dito, kala mo may karera. So, ito yung kailangan natin. Nagpalit na rin kami ng Bendix kit. Kapit na siya. Kaya ilalagay natin dito sa kanyang kable. Pero kailangan ng mabusising pagsusukat. Next, pasaksak mo na itong mga wiring na. Yung oil cooler, puputol lang naman tayo dyan. Dito ka sa kabila. Tapos yung fuel pump, bypass na natin. Ang gagawin mo lang naman dyan is tatanggalin mo na to. Tapos maglagay ka ng filter dito. Diretso na yung hose dun sa carburetor. So, ganun lang yun. Konting test drive mamaya. Alright, let's go. Backride natin yung may-ari at nag-video tayo dun sa ano pa, hindi maingay masyado dito. So, yun. Tara. Backride ka, Sarah. Huwag kang umawak, ha? Gusto naman sumakay ni Sir? Hindi, Sir, pa landscape lang. Sige. Ang ganyan. Tara. So, yung bike na ito, siniram lang namin. Hirap niyan, Sir, ha? Yan! Yan! Huwag lang yung batok. Huwag lang yung batok ko, ha? Hindi ka malalaglag. Chill drive lang tayo, eh. Oo, di ba? Naingay kasi dito, eh. Stop pa to. Dahil tapos sa oras. Ano muna, taas yung gilid. Maganda yung bola sa straight 10. Bagay kasi pag nag-giring siya, gaan na gaan pa siya sa straight 10 na bola. Gigilig ka. Gigil lang. Straight 10 bola, tapos ang washer lang. Pero kasi minsan ganyan din ang HIRC. Nakapuli, masyadong gigil. Digital, no? Ilang yan ang digital, no? Kita ba? Ano lang, damba check lang. Sir? Check damba check lang, bako. Pa-check. Damba check lang kasi, syempre, taga-dyan ka lang naman, sir, eh. Dito ka na sa likod, eh. Babalik pa siya kasi medyo rush tayo
5 na. Dapat nga pala, nagsiswimming na lang kami ngayon, nag-open pa kami. Ang mali ko, naibigay ko yung schedule kay Series ngayon. Solid. Sumabay pa si Boston. Sumunod. Gagage. Gagage yata. Okay. Gili. Sipaguhin na tayo, mga kamote outside. Tara na. Pag-iisin na yung mga nandito. Patuloy na tayo naman. Post ko na, sir. Alright, so salamat sa panonood. Okay na. At makakauwi na kami. At 2:20. Hugas pa ako ng kamay. Salamat sa panonood, mga kapulito. Kapulito ko at Genrix. Need mo Hey, ba bukas ng na, upgrade napaka- para sa motor mo? Setup na pulido, quality ang trabaho. Hindi ka matidismaya, tuloy na at lakas. Sa bawat ride, dama mo yung power at siya. You can check our YouTube channel, Mascarinas Genrix